Hi everyone, our Bible verse for today is all about Matthew 4 verse 16. Ang sabi dito, the people working in the darkness have been in great light on those living in the land of deepest darkness. A light that dawn. Ang bayan na lumakad sa kadiliman ay nakikita sa dakilang liwanag. Silang naninirahan sa lupain ay matinding kadiliman. Sa kanila sumikat ang liwanag. So yung background po nitong verse na to, sabi dito ito yung prophecy ni Prophet Isaiah. So Isaiah verse 9:2, the people walking in the darkness have seen a great light. On this living land of deep darkness, a light that dawn. So, it's 100 years before the birth of Jesus Christ. Yung kabuuan ng verse na to, sabi dito sa verse na to, when Jesus heard that John had been put into prison, he withdrew to Galilee, leaving Nazareth. He went and lived in Capernaum, which was by the lake in the area of Zebulun in Naphtali, to fulfill what was said through the prophet. So, dito unang nagpakita ng liwanag ang ating Panginoon sa Galilee. Kasi kumbaga parang ito ay parte ng isang prophecy na nagmula sa Isaiah chapter 9. Prophecy ito ni Prophet Isaiah 700 years before Jesus Christ. Dito sa land of Zebulun and the land of Naphtali, Galilee of Gentiles, dito unang nagpakita ng liwanag ang ating Panginoong sa Kristo. The people living in the darkness, kasi mga tao dito is most of them living in the darkness. Okay? Kasi yung Zebulun and Naphtali, ito yung regal sa northern part of Israel. Kumbaga dito magsisimula ang liwanag and ministeryo ng ating Panginoon sa Kristo sa Galilee of Gentiles, the people living in darkness. So, yung background nito is merong 12 tribes of Israel na pinaghatian ng 12 tribo after silang lumaya sa pagka-alipin. So, Naphtali and Zebulun, dito po nagsimula yung ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo sa lugar na to. Now, nagpropesya si Prophet Isaiah. Dito yung mga panahon na ito yung panahon na pinakamakapangyarihan bansa o imperyo ng panahon yun is yung Assyria. So, yung Assyria, ginawa nila, sinasakop nila yung mga karatig bansa, at dahil nga nagrebelde yung bansang Israel sa Diyos, nahati yun sa dalawa, Northern Kingdom and Southern Kingdom. Yung Northern Kingdom dito sa Galilee Lake, dito unang sinakop yun ng Assyria, at yung mga tao doon pinalayas, dineport, pinalitan ng mga bagong tao ng iba't ibang lahi. That's why yung mga nakatira po dyan na pure Jews, mga halo-halo na yung mga lahi. Merong half-breed, merong half-Jew, half-Gentiles. So, marami dyan Gentiles, mga hindi Hudyo. So, nangyari sa lugar na yan, naging halo-halo. Mix-mix na rin pati yung mga idolatry, yung Diyos-Diyosan. So, they are really living in the darkness. Talagang kadiliman. Nung hindi pa sila sinasakop ng Assyria, kadiliman na. Pero nung sinakop sila ng Syria, mas lalong naging madilim. Ang dami mga Diyos-Diyosan. So,
yung mga nakatira dyan sa Naphtali and Zebulun, sila yung unang sinakop ng Assyria at sila ay naging alipin ng Assyria. Sila yung unang dinaanan at sinakop ng Assyria in Northern Kingdom. So dyan din ang simula yung pagsakop ng Panginoon sa Kristo. Dyan din nagsimula yung ministeryo po ng ating Panginoon sa Kristo. Yung mga taong nakakilala sa ating Panginoon na pinalaya sa kanilang mga kasalanan. Teaching natin is Jesus is the light of dawn. Yung mga tao na bubuhay dito sa kadiliman, normal na nasa dilim, parang tayo, normal na nabubuhay sa kasalanan, until what time nakilala natin ng Panginoon Jesucristo na siya yung pinakaunang liwanag na nagpakita sa atin na marami pala tayo, nagkasala pala tayo, ang dami pala nating ginawang kasalanan laban sa Diyos, at naliwanagan na tayo ngayon. Nagliwanag ang Panginoon sa Panginoon Jesucristo sa atin, naliwanag ang ating isipan, lumiwanag ang ating estado, nagsimula tayo magsisi sa ating mga kasalanan at napalapit tayo sa ating Diyos. So siya yung bukang liwayway. Jesus is the light of dawn, na para tayong mga nakatira sa Zebulun at Naphtali, na Galilee or Gentiles, Galilee of the Gentiles, people living in the darkness have seen the great light, and those living in the land of shadows has the light of dawn. So namumuhay tayo sa kadiliman until dumating ang ating Panginoong Diyos sa buhay natin na naliwanagan tayo. Jesus is the light of dawn. Ano yung ginawa sa atin ng Panginoon Jesucristo? Jesus reveals truth against lies. Nabubuhay tayo sa kasinungalingan sa kadiliman, kasinungalingan na everything is okay, everything is fine, pero maraming nabubuhay sa mundo na parang saya-saya lang, happy-happy lang, pero ang dami palang kapahamakan, ang daming kasiraan. At yung kapahamakan kasi panghawalang hanggan yun at nakakatakot yun. Nahaharap ka, mamamatay ka, lilisan ka sa mundong ito na wala kang Kristo sa buhay, na wala kang tagapagligtas, at nakakatakot yun. Haharap ka sa Diyos, haharap ka sa kung at wala kang tagapagligtas, wala kang tagapamagitan, na wala si Kristo sa buhay mo, you will face it alone, judgment alone. So nakakatakot yun. At maraming tao na nabubuhay sa mundo happy-happy lang, walang pakialam, gawa lang kung anong kasalanan, kung anong kagustuhan na kagustuhan ng laman. So mabilis makagawa ng kasalanan. Pag tinapatan mo ng liwanag, ayaw lang gumawa ng masama kasi nasa liwanag kakitang-kita. Kaya maraming tao ayaw sa Panginoon Jesucristo kasi gusto nila malayo sa ilaw para malayo sila makagawa ng masama. So Jesus Christ is the truth against lies. Someday we face the Lord, we face judgment, and someday mapapahamak tayo pag wala ang Panginoon Jesucristo sa buhay natin. At pinapakita yon sa buhay natin na tayo ay makasalanan, pero nung dumating yung liwanag, nakita natin, tamaan tayo ng liwanag, nakita natin yung estado, yung kalagayan natin na ang hirap pala, masakit pala na makasalanan tayo at hiwalay tayo sa Diyos. Malaya tayo nakagawa ng mga gusto natin gawin. Nabubuhay tayo sa kadiliman. That's katotohanan yun. That's true. Na nabubuhay tayo sa kadiliman. Nagagawa tayo ng mga kasalanan. At doon magsisimula na once na tamaan ka ng liwanag, dumating si Jesus sa buhay mo. Jesus reveals the truth in your life against the lies na nangyayari sa buhay natin. And Jesus' victory over darkness. Once ang Panginoong Jesucristo dumating sa buhay mo, kahit kailanman ang kadiliman hindi magbawagi sa ating Panginoong Jesucristo. Kung totoo ang Panginoong Jesucristo dumating sa buhay natin, bukang liwayway na nagdiwanag sa atin, at kung totoo na siya yung Panginoong Jesucristo tinanggap natin sa buhay natin, magkakaroon ng pagbabago sa ating mga sarili, sa pananaw natin, hindi lang sa atin pati sa pamilya natin magkakaroon ng liwanag, magkakaroon ng kaayusan, magkakaroon ng mali sa relasyon. Makikita natin kung ano yung marila sa relasyon, makikita natin kung ano yung marila sa pamilya para magkaroon ng kaayusan. Ang problema kasi pag hindi mo na-identify yung problema, hindi mo masusolusyonan yun.